Nananatiling manipis ang supply ng kuryente sa Luzon Grid. Kaninang umaga nga, muntik nang mag-brown out sa Metro Manila at sa ilang bahagi ng Luzon. Nagkaaberya rin ang isang transformer ng NGCP o ng National Grid Corporation of the Philippines. Kaya nawalan ng kuryente ang ilang bayan sa Cavite. May report si Julius Segovia. Muntik-muntikang mag-brownout sa Metro Manila at ibang lugar sa Luzon kaninang umaga. Nag-red alert kasi sa Luzon Grid, ibig sabihin, saktong-sakto lang ang kuryente sa demand at wala ng reserba. Paano'y kinailangang kumpunihin ang Malampaya Natural Gas Facility na nagsusupply ng 300 megawatts. Naka-recover naman ang Luzon Grid kaya naging yellow alert na lang ito ngayong hapon. Gayunpaman, manipis pa rin ang reserbang 400 megawatts dahil 645 megawatts ang kinakailangang reserbang kuryente. Natapyasan pa dahil naubusan ng panggatong na natural gas ang San Lorenzo at Ilihan power plants. During nagkakaroon ng change of fuel, no, doon sa San Lorenzo Module 50, nag-trip yung isang yung planta doon, so nawala ng 250 megawatt. No? So that reduced drastically the available reserve. No? So nagkaroon tayo ng red alert. Dahil manipis ang supply, pinatakbo na ang Malaya Thermal Power Plant. Yun nga lang, mas mahal ng halos 10 piso kada kilowatt hour ang panggatong nitong liquid fuel kumpara sa natural gas. Pag tumatakbo yun, someone has to pay. But we need really more capacities. Otherwise, magkakaroon tayo ng problema. Sabi ng DOE, maliit lang daw ang impact nito sa consumers kung meron man. Pero ang Meralco, hindi pa masagot kung may epekto ito sa susunod na electric bill. The sourcing of power from generation is a dynamic activity. It happens every hour, and we try to optimize from the various sources to try to arrive at the least possible cost. Manipis na nga ang supply. Nagkaaberya pa ang isang transformer ng National Grid Corporation of the Philippines sa Dasmariñas Substation. Dahilan para hindi masuplayan ng kuryente ang ilang bahagi ng Imus, Silang at Tagaytay sa Cavite. Naibalik din naman ang supply bago mag-alas 12 ng tanghali. Julio Segovia, GMA News.